Alam niyo po, lagi ko pong binabanggit na lagi akong kinakabahan. Kasi po, salita po ng ating Panginoon yung aking sasabihin. Yung pong gustong iparating ng ating Panginoon yung aking babanggitin. At nakikita niyo naman po sa pamagat, napakagandang basahin, napakagandang pag-aralan. Ang sabi po dyan, determinadong paglilingkod. Pero bago po yan, balikan po muna natin yung mga pag-aralan po natin ng mga nakalipas na buwan o yung nakalipas na buwan ng Abril. Sino po dito yung nakaalala sa kwento po ni Ayan. Sino po nakaalala ng kwento po ni Shadrach, Meshach, Abednego at ni Daniel? Una po natin pag-usapan si Shadrach, Meshach at Abednego. Ano po yung pagkakataon na ginawa nila? O ano po yung kwento ng tatlong ito na nabasa natin, na napag-aralan po natin? Ito po ba yung inihagis sa pugon? Tama po ba? Ito po ba yung tatlong lingkod ng ating Panginoon na hindi lumuhod sa pinagawang gintong ribulto ni Haring? Yun. Yun. Napakadondasar. Nakakabulot mo talaga siya. Ito po ba yung tatlong to na kahit na itinapon sa pugon, kahit na ikamatay nila ang hindi pagsamba doon sa gintong ribulto ni Nabucodonosor, ay handang mamatay para sa pagsunod sa ating Panginoon? At ito po bang si Daniel, na kahit na mayroong batas na ibinigay ang Haring Dario, na walang ibang sasambahin, pero hindi sumamba si Daniel, bagkus ginawa niya yung kanyang kaugalian. Ano po yung kanyang kaugalian? Manalangin 3 beses sa maghapon. Maghapon na po yun, hindi po sinabing isang araw. Ang isang araw po yan sa atin po ay 24 hours. Tama ba? Ito po, nagkakamali po ako, pabawasan. Sa maghapon pa lang po yan, nakaugalian po ni Daniel yun. Pupunta po sa kanyang silid, maaaring luluhod pa siya sa kanyang ginagawang pananalangin. At nung nalaman ni Haring Dario, gusto itong bigyan ng parusa yung kasama niyang dalawang tagapamahala. Kumbaga, gumawa ng ikasisira ni Daniel sa Haring Dario. At sa pagkakataong yan, nag-alala si Dario. Ano bang parusa ibibigay ko kay Daniel? At wala nang naisip sa Haring Dario kundi itapon sa kulungan ng leon. Tama po ba? Sa ba yun? O sa po yung pumatay kay Goliath? Ay, hindi po So tama po, si Daniel po yung itinapon sa kulungan ng leon. At pagkatapon sa kanya, hindi po siya bagkus pinatikom ng ating Panginoon Diyos, nagsuguso ng anghel sa pamamagitan ng anghel ang ating Panginoon Diyos na pinatikom ang bibig ng mga leon. Mga busog. Nagulat yata nagulat yata sa aking boses. Busog ang mga leon ng panahon yun. O kaya naman, tinuruan ng anghel na mag-fasting. Hindi kinain si Daniel Di ba? At kung bakit bakit gumawa ang ating Panginoon sa 4 na ito, na karakter na nabasa natin, na napag-aralan natin, dahil sila ay nagpakita ng katapatan sa ating Panginoon. May katapatan silang pinakita, kaya naman may gantimpala ang kanilang katapatan. Na kahit pagdating sa kamatayan, tapat silang sumusunod sa ating Panginoon. Amen? Yan ang buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego at ni Daniel. Naalala ko tuloy nung daily Vacation Bible School ng church. May topic na
ang kwento sa Shadrach, Meshach at Abednego. At meron ding sayaw yan. Naalala niyo pa? Sino ba yung mga kasabay ko dito? Brother Ed, Brother Sharissa. Sorry po. Sister Sharissa, Sister Ate Sarah, ano? Naalala niyo yung kwento niyan? Yung sayaw na yan. At Ket, naalala mo yun? Shadrach, Meshach, and Abednego. Tama ba ako? O, di ba? Ganda ng boses ko pala ngayon. Naalala ko tuloy, Sister Lyra yata, isang teacher na, no? Tama na. Ang ganda, ang sarap basahin, ang sarap pag-aralan. Yun po ang buhay ni Shadrach, Meshach at Abednego. Sinabi pa nga ng tatlong to, kahit po kami hindi iligtas ng aming Diyos na yan, sa Kanya pa rin kami, sisunod, sa Kanya pa rin kami, sasampa. Tama po ba? Ang ganda ng mga salita na binitawan ni Shadrach, Meshach at Abednego. At ganun din po sa buhay ni Daniel. Grabe, ang tindi ng katapatan ng apat na nabanggit sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, kapag pala tayo naging tapat sa ating Diyos, kahit sa problema, kahit sa kasalanan, at lalong-lalo na pagdating sa kamatayan, ililigtas ka ng ating makapangyarihan Diyos. Amen? Amen. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka. Hallelujah. At ito po, ngayon, sa umagang ito, pag-usapan naman po natin ang isang karakter na naman na napakasarap basahin, na napakasarap pag-usapan, na napakasarap maging isang halimbawa. Kung itong apat na to is napakaganda ng halimbawa, mas masarap maging halimbawa itong ating pag-uusapan. Isang tao, isang karakter, na mayroong isang determinadong paglilingkod. Ang tinutukoy ko po ay ang lingkod na si Nehemias. Kung may mga dala po kayong Biblia, ating pong basahin ang Kabanata 1, talatang 1 hanggang sa 11. Sabayan niyo po ako sa pagkabasa. Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hakalias. Noon ay ikasyam na buwan ng ika-20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa lungsod ng Susa, ang kabiserang lungsod. Nang dumating ang kapatid kong si Hanani, kasama ang isang pangkat ng mga lalaki mula sa Huda, kinamusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Huda mula sa pagkabihag sa Babylonia. Sumagot sila, kawawa naman sila roon, hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Sinabi nila na wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagawa mula nung sunugin iyon. Nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw akong nagdalamhati at nag-ayuno. Nanalangin ako ng ganito sa Diyos ng kalangitan. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo ay dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa mga nagmamahal sa inyo at tumutupad ng inyong mga utos. Pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Nananalangin ako sa inyo araw at gabi para sa bayang Israel na inyong lingkod. Inaamin ko pong nagkasala kami sa inyo, ako at ang aking mga ninuno. Napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Hindi namin sinunod ang inyong kautusan, nilabag namin ang mga tuntunin ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises. Sinabi ninyo kay Moises, kung kayong mga Israelita ay tatalikod sa akin, ikakalat ko kayo sa iba't ibang mga bansa.
Subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong muli sa lupang aking pinili upang sambahin kayo roon, sambahin ako roon. Sila ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan at lakas. O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako na hari. Bago ko po ituloy ang pag-aaral natin, gusto ko lang po magtanong, sino po dito ang nagkaroon ng pagkakataon sa kanyang sarili na maging isang determinado o maging isang desidido? Sino po dito? Taas po ang kamay. Pwede pong itaas ang kamay, huwag po kayo mahiya. Kung sino po yung nakaalas na maging isang determinado, desidido, dun sa gusto niyang gawin. Di ba? Napakasarap, di ba? Pagka naranasan mong determinado ka, gustong-gusto mong gawin yung bagay na yon, desidido ka. Di ba? Parang walang makakahadlang. Di ba? Parang walang makakapigil. At hindi mahirap gawin. At lalong higit, napakasarap gawin. Tama po ba? Kapag naramdaman mo sa sarili mo na dito ka sa gusto mong gawin, di ba? Walang makakapigil. Walang makakahadlang. At nararamdaman mo sa sarili mo na napakasarap gawin. Tama po ba? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang determinadong paglilingkod. Pag-usapan muna natin si Nehemias. Si Nehemias po ay isang lingkod ng hari, isang Levita. Nagtataka po ako, wala pong bakit dito sa likod. Wala pong mga guwapong... Ako lang po ang tao dito sa unahan, no? Parang nakakapagtaka. Ano? Hindi po kayo nagtataka. Wala po akong bakit. Wala po si, mga pogi nating mga lingkod. Kaya pala sabi ni Pastor, kanina sa akin, Brad, mauna ka na. Ako lang pala mag-isa. Kaya pala mauna na ako. Ako lang po pala mag-isa. No? So, natalastas lang po. Nakakapag-taka lang po. Pag-usapan natin ulit si Nehemias, isang lingkod ng hari. Sa po ay ang namamahala ng inumin ng hari. Bago po ibigay sa hari, kung ano man po yun, kung sa panahon po natin, maaaring juice, tubig, iced tea, lahat po ng klase ng drink. Bago po niya ibigay sa hari, sa unang titikin. Kasi po, sa panahon ngayon, ang mga hari kailangan maging maingat. Baka po kasi may mga kasama sa kastilyo o sa templo na maaaring bigyan siya ng lason sa pamamagitan ng inumin. So, yun po ang trabaho ni Nehemias. At siya po ay unang titikin. Siya po ay lumaki sa Persia. Doon na po siya isinilang. So, doon na po siya lumaki. At namahala o naglingkod sa hari na si Artaxerxes. Artaxerxes, yung pala. Artaxerxes. Yun po ang buhay ni Nehemias. At sa pagkakataong yun, meron po siyang kapatid. Ang pangalan po niya ay si Hanani. Si Hanani po ay galing din po sa pagkakabiyag sa Babylonia at sa pagkakauwi niya galing sa Jerusalem, binisita niya si Nehemias. Gusto niyang kamustahin ang kanyang kapatid. At sa pagkakataong yun, kinamusta rin ni Nehemias si Hanani. Kamusta kayo? Kamusta ang mga tiga-Huda? Kamusta ang ating mga kababayan? Kamusta ang ating mga kalahi? Maaaring sa pagkakasalita, sa pagkakamusta ni Nehemias ay masayang-masaya siya dahil nakita niya ang kanyang kapatid. Alam niya na may nakabalik na galing sa pagkakapihan. Masayang-masaya siya. Kamusta ang ating mga kababayan? Kamusta ang ating mga kapatid? Pero siya, Pero ano ang nabalitaan niya? Gusto kong basahin ulit in chapter 1, verse 3. Ito po yung kanyang narinig. Kawawa naman sila roon.
hinahamak at nilalayat ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Grabe, yung gustong pangangamusta ni Nehemias sa kanyang kapatid na si Hanani ay baliktad. Kabaligtaran yung gusto niya. Maaaring gusto niyang marinig sa kanyang kapatid ay, okay po, maganda ang ginawa ng mga Hudyo. Maganda po ang ginawa ng ating mga kapatid. Pero ano pong narinig niya? Pangit, negative. Kawawa po sila doon. Hinahamak, nilalait. Grabe, ano? At nung napalitan ni Nehemias na hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon, siya po ay nalungkot. At sa pagkakalungkot niyang iyon, doon po siya tumawag sa ating Panginoon. Oh, nasaan yung isa, kuya? Yung pananalangin wala. Ayan. Nung napalitan ni Nehemias, yung tungkol sa Jerusalem, siya po ay tumawag sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Na mayroong pagpapakumbaba, na mayroong pagluluha o pag-iyak, at pag-ayun. Sa panalangin na ginawa ni Nehemias, pinakita niya kung paano manalangin. Una na dyan kung saan pinuri niya ang ating Diyos. Sabi po sa verse 6, pagmasdan ninyo ako at pakinggan ang aking panalangin. Verse 5 po muna tayo, sorry. O Yahweh, Diyos ng kalangitan, kayo'y dakila at nanginginig kami sa takot sa inyong presensya. Matapat ninyong tinutupad ang inyong tipan at wagas na pag-ibig sa nagmamahal at tumutupad sa inyong mga utos. Sa unang bahagi ng panalangin ni Nehemias, sobrang kalungkutan niya, sa sobrang pag-iyak niya, patuloy pa rin niyang pinupuri ang ating Panginoon. Nandun pa rin yung pagpapakumbaba na ginawa niya. Tapat ka, sabi niya. Ikaw ang Diyos na tapat sa mga tipan. Yung sumusunod sa iyong kalooban, yung sumusunod sa iyong kautusan. Tandaan po natin, ang Diyos ay tapat sa kanyang tipan o tapat sa kanyang kasunduan. Lagi po natin isabuhay, lagi po natin isipin na ang ating Diyos ay tapat sa ating tipan o sa kanyang tipan para sa atin. Kaya tayo mga kapatid, kung tayo ay may tipan sa ating Diyos o kung tayo man ay may kasunduan sa Diyos, sundin natin, gawin natin. At ito ang gusto ng ating Panginoon. At yan nga po ang ginawa ni Nehemias. Kumbaga sa ating panahon, ito po yung flow ng ating ang ating pananalangin. Yung acts, yung tinatawag po nating acts. Ano po yun? Sino po nakakasaulo po nun? A for adoration, confession, thanksgiving, and supplication. Yan po ang ginawang pananalangin ni Nehemias. At sa pagkakataon to, hiningi pa rin niya yung kapatawaran ng kanilang bayan. Etong napakaganda. Yung Nehemias na hindi lumaki sa Jerusalem, yung Nehemias na hindi nakasama yung bayan ng Israel, pero yung kanyang mga kasalanan, yung mga kanilang kasalanan ay inilapit pa rin niya sa ating Panginoon. Lord, patawarin niyo sila. Lord, patawarin mo kami, sabi ni Nehemias. Napakabigat. Verse 7 po, napakabigat ng aming kasalanan sa inyo. Grabe.
Hindi namuhay si Nehemias sa Jerusalem. Hindi niya nagawa yung kasalanan ginawa ng Jerusalem. Pero alam niya na napakabigat ng kanyang mga kasalanan. Na napakabigat ng mga kasalanan ng kanyang mga kababayan. Pero anong ginawa niya? Sa kanyang panalangin, ipinag-pray pa rin niya na sila'y patawarin. Sorry Lord, napakabigat ng aming nagawang kasalanan sa iyo. Lord, sorry po, patawarin niyo po kami. Sabi niya doon. Nilabag po namin ng mga tuntuning ibinigay ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong lingkod na si Moises. Napakadami na palang paalala mula pa sa lingkod na si Moises hanggang sa mga lingkod pa na ginamit ng ating Panginoon. Pero anong ginawa ng bayan ng Israel, ng Jerusalem? Sinaway pa rin. Hindi pa rin sinunod. Pero itong Nehemias, sa sobrang determinadong paglilingkod niya, sa kanyang pananalangin ay hiningi niya pa rin ito ng kapatawaran sa ating Panginoon. Grabe, no? Napakasarap pong minute yung prayer po ni Nehemias from verse 5 to 11. Ang gusto pala ng Lord, aminin natin yung kasalanan natin. Ang gusto ng Lord, sabihin mo lahat ang gusto mo sa Lord. Sabihin mo, kailangan mo sa Lord at lalong higit sabihin mo yung mga pagkakasala natin sa Lord. Grabe. At kapag ginawa natin yan, sasagutin tayo ng ating Panginoon. Kung tayo tapat, kung si Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel ay naging tapat, tapat din ang Diyos na sasagot sa ating mga panalangin. Sabihin mo lang. At siyempre, karugtong ng panalangin ni Nehemias ay yung subalit kung manunumbalik kayo at tutupad sa aking mga utos, mapadpad man kayo sa pinakamalayong lugar, titipunin ko kayong muling sa lupaing aking pinili upang sambahin kayo roon. Pinaalala pa rin ni Nehemias na yung pangako ng Diyos, kung sila'y susunod at tutupad sa utos, babalik at babalik sila sa pinili ng Diyos para sa sambahin. Pero anong ginawa ng mga Jerusalem? Tumalikod pa rin. Inayawan pa rin ang ating Diyos. Diba? Sila ang inyong mga lingkod at ang inyong bayan na tinubos sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan at lakas. Napakaganda ng panalangin ni Nehemias. Sa kabila ng pagluha niya, maaaring bawat oras at araw at gabi, sabi, araw at gabi siyang nananalangin, umiiyak siya. At maaaring bumaba na ang timbang ni Nehemias kasi po, siya po ay nag-ayuno. Nag-aayuno po siya. Napakalaking bagay po ng fasting pagdating sa pananalangin. At siya po ay ginawa po ng mga lingkod dito po sa church. 2 beses po namin ginawa at meron pa po kami yung 6 p.m. at 6 a.m. Hanggang yung hindi na po kakaya ng 6 p.m. to 6 a.m. Napakalaking bagay po na ang gagawin po natin pananalangin ay may kalakip na pag-aayuno. At yan po ang ginawa ni Nehemias. Kaya po, dumating po sa pagkakataon, sa verse 11 po, yung binanggit ko po kanina, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ang iba pang lingkod ninyo na nagnanais maparangal sa inyo, magparangal sa inyo. Pagtagumpayin po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako na hari. Sa pagkakaroon niya ng determinadong paglilingkod, meron siyang ginawang panalangin. At sa kanyang panalangin, yung mga gusto niyang gawin, yung mga gusto niyang hilingin sa hari, sapagkat meron na pong nabubuo sa isipan ni Nehemias na pagpaplano. Ano po yung gusto niyang gawin sa buhay niya? Ano po yung gusto niyang gawin sa Jerusalem? Yung makabalik sa Jerusalem at may tayo ang pader. Yan po ang
pinaplano ni Nehemias. Kaya po doon sa bandang muli, sa kanyang supplication, sa kanyang panalangin na paghiling sa ating Panginoon, kahabagan po nawa ako ng hari. Ano po yung hinihiling niya? Babasahin po natin sa chapter 2. Ang gusto niya lang pong mangyari, ayan, sa chapter 1, verse 3 at 2, verse 17. Gusto ko lang pong basahin ang buong chapter 2. Hindi na po, yung ano na lang po, yung kanya request, ano po. Sabi ng hari, tinanong niya ako, bakit ka nalulungkot? Ay, galing nga po sa ano eh. Galing nga po sa pagpapasting, galing sa napakahabang pananalangin. Maaaring bugto ang kanyang mata kasi lagi umiiyak siya. Kaya sa niya tanong ng hari, habang nagsiserve sa hari, sabi niya doon, bakit ka nalulungkot? Eh, ko sa iyo, wala ka namang sakit. Ang sagot ni Nehemias, natatakot ako, kaya sinabi ko sa hari, naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon. Nalulungkot po ako sapagkat ang lungsod na pinaglibingan ng aking mga ninuno ay wasak, ang mga pintuan niyon at natupok ng apoy. Ito po ang itsura. Ayan. Sorry po, wala na po ako makita ng isang image ng ano eh. Wala na po ako makita ng... Yan po ang itsura ng bayang Jerusalem nung binalita po ni Hanani. Medyo siguro po, maaari po na sa balita po ni Hanani ay patay na yung apoy. Maaari. Kasi wala po akong makita. Pasensya nyo na po yung image na aking pong na-example. Pero ganyan po ang pangyayari na nangyari sa Jerusalem noong panahon yun. Wasak ang bakod, sunog yung mga department ng Jerusalem, o unit ng department ng mga... Kasi po, hindi lang naman po yung pader eh. May mga parte. Ano po? At yan, ganyan po ang sitwasyon ng Jerusalem. At sa pamamagitan po ng kanyang panalangin, hiniling niya po, pinaplano niya po sa kanyang isipan o sa kanyang buhay na makabalik sa Jerusalem para po makita ang sitwasyon. At sa pagkakataong yun, numiling po siya sa hari na sa buhay payagan at pauwiin sa Jerusalem. Kaya na po ang pwede magbasa ng chapter 2. At sa pagkakataong ngayon, humiling pa rin po siya sa kanyang hari o kay Haring Artaxerxes na gumawa po ng liham para po sa pagtawid niya sa mga gobernador ay payagan siya. Kumbaga sa panahon natin, nabanggit po nung sa pag-aaral yung pandemic, yung panahon po ng pandemic, ang tawag doon para makalabas ka, yung quarantine pass. Gawan siya ng quarantine pass para sa yung makabalik sa Jerusalem. Dahil napakahigpit ng mga gobernador. Sa Ilog Euphrates, ano yun? Ilog Euphrates. Euphrates. At yun ay ginawa ng Haring Artaxerxes. Binigyan siya ng quarantine pass. Diba? Ganda. Para lang maunawaan po natin, para ano yung ibig sabihin ng liham na ginawa ni Artaxerxes. Kasi mas nanon po natin yung quarantine pass eh. Pagka pupunta ka sa Pure Mart, pupunta ka sa ibang lugar, kailangan mo ng quarantine pass. Tama lahat po tayo, nagkaroon ng quarantine pass eh, no? Nung panahon ng pandemic. At sa pagkakataon yun, ginawa po siya ni Haring Artaxerxes para po kay Nehemias. At sinunod naman po ng mga gobernador. Pinayagan po na makabalik o makatawid si Nehemias. No? At isa pang nirequest niya sa hari, gumawa pa rin po siya ng solicit paper sa panahon po natin. Kay, ano pangalan nun? Kay Asap na tagapamahala ng mga kagubatan. Kumbaga sa panahon natin, solicit paper. Para tayo ay bigyan ng ating kailangan. Ano yung mga kailangan niya? Siyempre, kahoy, maaaring bato, kasi kagubatan, marami pa rin bato doon. Tama? Bato, imagine mo, ganyan ang gagawin mo.
Napakaraming materyales ang kailangan niya. Maaaring sa panahon yan, hindi naman natin alam ang tawag sa simento ng panahon yan. Maaaring humiling pa rin si Nehemias ng simento. Di ba? At hiniling niya kay Artaxerxes na gumawa ng solicit paper at ginawa niya po yun. Grabe yung answer prayer kagad si Nehemias, ano? Kinahabagan kagad siya ng ating Diyos sa pamamagitan ni Artaxerxes. Pinayagan na siya, may quarantine pass na siya, meron pa siyang solicit paper para kay Asa. Maaaring ang sagot ni Asa pa yun, sige, kunin mo lahat ang kailangan mo. Kahit anong haba, kahit anong ikli, anong sukat man yan, kunin mo. Ano man dami ng bato na kailangan mo, kunin mo. Grabe, no? Naibigay niya yung pabor na hinihiling niya para sa materyales sa pagtatayo ng Jerusalem. Ito po yung itsura ng Jerusalem. Yan. Grabe, laki niyan, no? May mga department, no? Hindi lang pala pader lang, no? Meron ding templo, meron din mga parang mga bahay-bahay o kubol-kubol, no? Tawag doon. Yan po ang balak o yan po ang pinaplano ni Nehemias at sa tulong at gabay ng ating makapangyarihan Diyos. Sandali lang na, Lord. Yung pangangailangan, yung materyales, meron na. Yung liham para payagan sa paggawa, meron na. Alam niyo po, kung sa panahon po natin, itong si Nehemias, ay may example po natin bilang isang engineer or architect. Imagine mo kung paano maplanuhin yan sa panahon yun. Eh, ang panahon natin, yung mga architect, meron ng ano, tawag blue white paper. Nakalagay sa blue, tapos pag nilabas mo, white paper. Tama ba? Nakalagay sa blue yun, di ba? Ano yung tawag doon? Wala sa architect, eh. Architect, kasama ka. Blueprint, yun! Wala. Ganda ng pagkakabanggit. Blueprint. Yan, sorry. Yun, walang tawag doon. At siyempre, yung engineer, ganun din. Bawat detalye, bawat sukat, bawat alabahan, bawat alas, kailangan sakto. Tama po ba ginagawa? Tama po ba ang ginagawa ng engineer? Sorry po. Brother Saldi, ano? At dyan, sa pagkakataong yan po ang pinaplano ni Nehemias. Ano ba? Imagine niyo, kung sa panahon po natin, pag nagtatayo ng pader, di ba yung sukat ng pader, yung sukat lang ng hollow block, tama? Yan, yung teka-teka po, kung napapasyal po kayo sa San Roque, yung teka-teka po ay binalit na po ng pader. Nawala na po sa mapa ang teka-teka. Joke lang po. Ibig sabihin, binakura na po siya ng pader. At talaga namang kakapraso na lang ang kitang bubong. Kulang na lang talaga takloban ang harapan ng teka-teka. At sa panahon yan, hindi lang po yung pader eh. Hindi lang po yung basa ng hollow block eh. Bato po yan eh. Ano po natin, i-figure, ano ba tawag? I-imagine po natin. English ka pa kasi. Ito, maling ano na ba ito ang layo? Yung kapal ng pader. Hindi lang po sa isang hollow block. Hindi lang po isang ganito. Ito, matibay na. Pero yung ginagawa ni Nehemias, makapal. Mas matibay. Ba't yun eh? Ano ba tawag doon sa ganong asinta? Nakikita ko po yung ganong asinta sa mga gilid ng kalsada eh, no? Yung mga batong yung ganon. Maaaring ganun po ang ginagawang pader ni Nehemias. Bato. Hindi po hollow block. Talagang solid na mga bato. At yun po ay galing doon sa kagubatan na pinangungunahan po ni Asap. Ano? Yan. Yan po ang Jerusalem. Yan po ang pinaplano ni Nehemias.
Imagine mo sa ganyang itsura, galing sa sunog, kung ikukumpara po natin sa ating panahon ngayon, kapag ho tayo nakakita ng bakanting building, bakanting lugar, o malaking espasyong bakante, ano po nung nangyayari? Kapag wala pong gumagawa o wala pong nagbabantay, karaniwan po, nagiging tapunan ng basura. Karaniwan po, nagiging masukan. Tutubuan na ng kung ano-anong halaman. Maaari po na nakakatakot puntahan. Kasi nga po, abandonado. Imagine mo, ganun yung pinuntahan ni Nehemias. Sino ba naman ang makakapag-isip na gawin yan? Paano mo gagawin na naman yan? Pero dahil determinado sa paglilingkod si Nehemias, pinaplano nito. Gusto niyang gawin na may balik at may tayo ang bayang Jerusalem. Gusto niyang may balik yung kanyang itsura sa ganitong kaganda. Grabe ang ganda. Kaya tayo mga kapatid, imagine mo to. Naalala ko, itong church, itong lupa ng church, napakasukal po nito. Napakaraming puno ng saging, niyog, mangga, papaya na hindi naman namumunga. Napakasukal ng panahon ito. Ano to? Napakasukal. Pero anong ginawa ng ating makapangyarihan Diyos? Eto, sabi po sa prayer, bagamat kulang pa, unti-unti natin binubuo ang kanyang iglesia. Tama? Yan ang gusto ng Lord. Kung ganyan ka-perfect, ang gusto ni Nehemias, na para sa ating Panginoon, yung ganda ng church, ang gusto rin ng ating Panginoon. Ang ganda ng plano ni Nehemias sa bayang Israel o sa bayang Jerusalem. Yung makauwi siya, makapag-survey siya kung ano talaga ang sitwasyon, at may tayong muli yung pader ng Jerusalem. At sa pagkakataong ngayon, naplano na lahat, naibigay na sa kanya lahat, okay na, nakauwi na siya, at ito, sa kanyang determinadong paglilingkod, naandyan yung kanyang pagsusumikap. Sa kanyang pagsusumikap, nagkaroon siya ng sinasabing pangunguna. Ano, di ba nababasa dyan sa likod? Sorry. Sa kanyang pagsusumikap, nakita niya yung dami ng tao na gustong tumulong sa kanya. Sabi ng sagot sa kanya, sige po, simulan na natin. Yung mga nandoon ng panahong hindi nauwi si Nehemias, ay walang kabalak-balak gawin talaga ang pader ng Jerusalem. Hindi nila alam kung paano gagawin. Hindi nila alam kung paano sisimulan gawin. Pero nung dumating si Nehemias, lumakas ang kanilang loob. Nung dumating kasi si Nehemias, nandiyan na rin ang materialis eh. May mga liham na para sa materialis. Lumakas ang loob. Sige, simulan na po natin, sabi niya. Sagot sa kanya ng mga tao doon. Sabi po doon sa chapter 2, verse 17, pagkatapos sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng aking bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahango tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila ang plano, at sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo. Isa sa kanyang pagsusumikap yung magtalaga ng mamamahala sa paggawa ng pader. Kung sa panahon po natin yung mga engineer, may tinatalagang foreman, may tinatalagang mason, may tinatalagang labor, may tinatalagang tiga-bistay, may tinatalagang tiga-attendance. Kung pumasok ang mason. Yan po ang ginawa ni Nehemias. Nagkaroon po siya ng malalim na pagsisiyasat sa mga tao na sa kanyang gustong tumulong.
Ay, ito si brother ganito. Mukhang malaki ang katawan nito. Kaya ito sa pag-aabot ng bato. Pag-aabot ng troso. Brother Dennis. Halimbawa, magaling si Brother Dennis sa music. Pwede to sa music. Si TJ magaling sa drums. Pwede sa drums. Ganun po ang ginawa ni Nehemias. Nagtalaga po sa ng mamamahala sa paggawa ng pader. Dahil ganyan nga po yung gagawing pader eh. Marami pong parte, maraming division, maraming department na kailangan gawin. Kaya po siya nagsiyasat sa kanyang pagsisikap, ay nagkaroon po ng pagsisiyasat sa mga taong gustong tumulong sa kanya upang italaga bilang mamahala. Dahil ang gusto po ni Nehemias ay maihahon ang Jerusalem sa kahihiyan at sa pangungutya. Dahil nga po wasak ang pader ng Jerusalem, kaya pinapasok sila ng kahihiyan at panglalait. Yan ang gusto ni Nehemias, kaya po gusto niya na magtalaga ng mga taong mamamahala sa paggawa ng pader. At sa kabila ng kanyang pagsisikap, meron pa rin gumagawa ng masamang balak. Yan po ay nasa katauhan po ni Sanballat at ni Tobias. Meron pa rin masamang balak para kay Nehemias. Sabi pa ng dalawang to, ano bang klaseng pader ang itatayo ng mga Hudyong yan? Baka naman asong gubat lang ay mabuwag na agad. Imagine mo asong gubat. Hahayaan ba ng Lord na matibag ng asong gubat yung pader na gusto mong ipagawa ni Nehemias? Hindi, di ba? Sa kabila ng mga gumagawa ng masamang balak sa kanya, hindi po niya ito kinatakutan. Alam niyo po, doon sa pagtatalaga ng mamamahala sa paggawa, pakicorrect po ako kung mali po ako. Sa Hudyo po, sa parte po ng mga Hudyo, meron po sa 20 na itinalagang tao para po gumawa sa mga departamento. Sa mga Levita, meron pong 6. Sa mga pari, meron pong 6. At sa mga iba pa, meron pong 8. So, sumatotal, lahat po ito ay 40. 40 po yung kanyang mga itinalagang tao na mamamahala sa paggawa ng pader. At din, meron din po doon sa bawat pagtatalaga niya sa isang tao, meron pong 2 o magkatulong. So, ibig sabihin, maaari na tayo 2, yung 40. Ano po? Grabe, no? Saan mo hanapin yung 40 tao na mamamahala sa paggawa ng pader? Yun yung pinagsumikapan ni Nehemias. Dahil meron siyang determinadong paglilingkod. At sa kabila ng mga ganyan, may gumagawa pa rin ng masamang balak. Hindi niya ito ay pinatakutan. Hindi siya natakot kay... Ang pangalan? Si Tobias at saka si Sanballat. Wala kaming pakialam sa inyo, kaya gagawin namin ito. Ito ang gusto ng Lord. Gawin yung bayan ng Jerusalem. Gawin yung pader. Yan ang gusto ng Lord sa atin, mga kapatid. Tapos na po ang ating mensahe. Tapos na rin po yung kwento ni Nehemias. Pagguto. Mga kapatid, dapat tayo ay tumawag, gumawa, manguna. Gusto ko lang pong i-example yung buhay ni Ezra. From chapter 7, gusto ko lang pong magitin. Basahin. Verse 10. Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kautusan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Sa ginawa po ni Nehemias na may determinadong paglilingkod, mga kapatid, tayo po ay pinapagkilos ng ating Panginoon. Tayo po ay tumawag sa Kanya. Kung ikaw po ay nangihina ang loob, kung ikaw po ay nahihiya, kung ikaw po ay natatakot, tumawag po tayo sa ating Panginoon. Na kung saan ginawa po ni Nehemias sa pamamagitan ng pananalangin.
Lord, hindi ko po kaya, pero sa iyo po ako nagtitiwala. Imagine mo, paano nga naman gagawin yung pader? Pero hindi niya kaya kung wala ang ating Panginoon. Nandiyan pinapagawa tayo ng ating Panginoon. Gumawa tayo. At yun nga ang ginawa ni Nehemias. At siyempre, yung manguna tayo. Yan, example ko na po, yung sarili ko. Lagi ko pong sinasabi sa sarili ko na hindi ko kaya. Hindi ko kayang makaharap yung mga taong ganito. Hindi ko kaya, baka mas matalino pa sila sa akin. Baka pagdating ng oras, ako i-reject. Baka pagdating ng oras, ako ay hindi pansinin. Kaya yun ang laging tumatakbo sa isip ko. Na meron palang pinapagawa ang Diyos sa akin na hindi ko ginagawa dahil naunahan ako ng tama, naunahan ako ng hindi tamang pag-iisip. Pero ito pala, nung nabasa ko si Nehemias, grabe, yung determinadong paglilingkod niya, hari naway, magawa ko rin bilang lingkod ng ating Panginoon. Kaya tayo mga kapatid, kung sa oras na to, may pinapagawa sa iyo ang Diyos, tumawag ka lang, manalangin ka lang, magplano ka kung ano yung mga dapat gawin. Kung pupunta ka sa mga home Bible study, planuhin mo. At siyempre, mamuna tayo. Gumawa tayo. Yan po, ang buhay ni Nehemias na kung saan pwede po talaga natin gawing halimbawa sa ating buhay. Katulad ni Ezra, pinag-aralin niyang mabuti ang salita ng ating Panginoon, isinabuhay at ipinangaral. Anumang pagsubok, anumang laki ng gagawin, anumang laki ng problema, kayang-kaya natin gawin kung tayo ay magtitiwala at mananalangin, paplano at gagawa sa ating Panginoon. Magandang umaga po at purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, sa iyo po ang